Amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang pagtanggi sa spiritual na kagalingan, ang pagtatwa o pagtanggi, pag-ayaw sa spiritual na kagalingan, mga ginigiliw. Alam nyo mga kapatid, no? Marami ang lumalapit sa Panginoon, no? Ang daming lumalapit sa Panginoon dahil ang gusto nila, no, ay ang kanyang pagpapala. Lumalapit lang sila dahil sa material na bagay. Dahil sa pagpapala, mga kapatid, no? Yun ang kadahilanan kung bakit napakarami ang lumalapit at pumupunta sa simbahan dahil umaasa sila na sila ay bibigyan ng material na bagay, kayamanan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Katulad din po ng mga 5,000 tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sumusunod lamang sila dahil sa pagkain, dahil sa material na bagay. Subalit, nung dumating yung punto ng pagtutuwid, pagkokorek ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, tinanggihan na nila, mga kapatid, yung correction na yon na sinabi sa kanila ng Panginoon. Nung sinabi niya yung katotohanan sa kanila, mga kapatid, no? Nung tinanggihan na nila yung katotohanan, isa-isa silang nagsialisan, mga kapatid. At ang naiwan lamang ay yung mga tinawag ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang 12 alagad, mga kapatid. Kaya yun ang kadahilanan kung bakit napakarami ang lumalapit. Gusto lang nila yung himala. Diba? Gusto lang nila yung material blessing na galing sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Diba? Paano ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan natin, mga kapatid, kung hindi naman natin hinahanap ang kanyang katuwiran, the righteousness of God? Diba? Katulad ng sinasabi niya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Diba? Hanapin muna natin yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran and His righteousness, and everything will be added unto you. Pero ano ang hinahanap ng tao? They are seeking the blessing of God instead of His righteousness. Hindi yung kanyang katuwiran ang kanilang hinahanap, kundi ang hinahanap nila ay yung material blessing na galing sa ating Panginoong Hesukristo, mga kinikiliw, mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Matthew 6:31 and 32, no? Sabi niya dito, kaya't huwag na kayong mag-alala, sabi niya, 'di ba? Huwag na kayong mag-alala, sabi niya, mga kapatid, no? Na baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Huwag kayong mag-alala na kayo ay kapusin sa pagkain, sa inumin o sa damit. Sabi niya, mga kapatid, no? Hindi ba ang mga hentil, ang mga nababahala tungkol sa mga bagay nito, ang mga nababahala lamang sa mga bagay nito ay yung mga hentil, yung walang kinikilalang Diyos, mga kapatid. Ito yung mga hentil, walang pananampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin, mga kapatid. Diba? Sila lamang ang nababahala sa mga bagay na ito. Diba? At sabi niya dito, alam na ng inyong Ama, alam na ng inyong Ama ang iyong pangangailangan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ng lahat ng ito. Alam na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid. Kung tayo po, inuuna po natin
na hinahanap ang kaharian. Ano ba yung kaharian ng Diyos na sinasabi dito? Ang kaharian ng Diyos na hinahanap natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the kingdom of God and His righteousness. Yung kanyang katuwiran, yung kanyang pagka-Diyos, the deity, the divinity of God, of Christ, the divinity of Christ in our life, to live like Jesus. Mga kapatid, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, di ba? Nahanapin natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, the divinity of Christ, sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Mamuhay tayo na may katuwiran, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. We live like Christ and His righteousness and everything, lahat ng pangangailangan natin, hindi na natin ito kailangan panghingin. Hindi na natin kailangan pang manalangin, Lord, kailangan ko ng sasakyan, kailangan ko ng bahay, kailangan ko ng material na bagay. Alam na ng Diyos, alam na ng Panginoon kung ano yung kailangan natin, yung pangangailangan natin. Di ba? Yung pagkain natin. Di ba? And everything will be added unto you. Sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid. Mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, ay ang pagtanggi, pagtatwa, pag-ayaw, the rejection of the spiritual healing, pagpapagaling, pag-ayaw, rejection of spiritual healing, mga kapatid, no? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lumalapit lang sila dahil sa material na bagay. At dito iikot ang ating pag-aaralan ngayon patungkol sa isang tao na tinanggap niya ang physical na kagalingan. Subalit, mga kapatid, tinanggihan niya yung kagalingan, yung spiritual, yung kaligtasan ng kanyang buhay at kaluluwa. Mga kapatid. Diba? Tinanggihan niya po. Mga kapatid. Ito po ay matatagpuan sa John, no? Ito yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo sa isang lugar sa Bethsaida, no? Bethsaida, mga kapatid, no? Sabi niya dito sa John 5, no? Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsaida. Parang swimming pool po ito. Na kung saan yung lugar na ito, yung parang swimming pool na ito, nakapaligid ang napakaraming may mga sakit na iniinda, mga kapatid. At kabilang dito, ang isang mama na 38 taon nang may karamdaman. Diba? 30 taong may karamdaman siya ay isang paralyzed. No? So much of his time, no, is taken up with that place. No? Andun lamang siya, naghihintay daw ng paggalaw ng tubig. Ng portiko na yon, or yung swimming pool na yon, na pag ginalaw daw ng anghel, mga kapatid, yung tubig na yon, na yung unang lulusong ay gagaling. Alam nyo, yung kaisipan ng mga taong nandito sa paligid na ito, mga kapatid, no? Ito ay superstitious belief lamang. Imagine that, no? 38 years of spending time with that place. Ibinigay niya ang kanyang pananampalataya sa swimming pool na yon, na pag gagalawin daw ng anghel, gagaling daw siya, mga kapatid. No? Imagine that, kung talagang gumaling siya, napakaraming taon na, yung 38 taon na ginugol niya sa panahon na yon, sa paghihintay ng paggalaw
ng tubig na yon, bakit hindi pa rin siya gumagaling, mga kapatid? No? Alam nyo, perhaps, nung wala pa ang presensya ng ating Panginoon, nung hindi pa nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, marahil, pwedeng mangyari yun. Pwede pong mangyari yun na gagamitin po ng ating Panginoong Diyos ang swimming pool na yun, na sino mang pupunta doon ay pwedeng pagagalingin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Subalit, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo 33 years ago sa lugar na yun, mga kapatid, no? 33 years ago, yung kapangyarihan ng swimming pool na yon, yung Bethsata na yon, wala na yon, sapagkat yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa ating Panginoong Jesucristo na. The power of God is already with Jesus Christ. Nasa ating Panginoong Jesucristo na. Nasa Kanya na yung kapangyarihan ng covenant, act of covenant, yung kapangyarihan niya na nasa loob ng what do you call that? Yung ginawa nilang yung Ark of the Covenant, hindi. Yung tolda, mga kapatid, no? Na nandoon sa kabanal-banalan, mga kapatid. Nawala na yung kapangyarihan ng Ark of Covenant na yun. Kasi lahat ng pumapasok doon, ang pwede lang pumasok noon ay walang iba kundi yung pari, pinakapunong pari. 1 taon lamang siyang mag-alay ng dugo, magwisik ng dugo para sa kasalanan ng tao. Sinadyang kasalanan or di sinasadyang kasalanan, minsan lamang 1 taon. Na pag mali ang pagpasok doon ng sino man, pinakapunong pari, mamamatay, mga kapatid. Diba? Siya po ay mamamatay, mga kapatid. Kaya, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nawala na po yung kapangyarihan. Nawala na yung kapangyarihan ng Ark of Covenant na yun nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Bakit? Bakit nawala? Yung pinakamasamang pare na yon, pinakapunong pare na anong pangalan nun? Yung pinakapunong pare na yon, mga kapatid, 'di ba? Si Ananias ba yon? 'Di ba? Yung pinakapunong pare, napakasamang pare, matagal na sanang namatay yon. Si Anas, sabi niya, mga kapatid. Napakasamang pare nito, wala na siyang iniisip. Wala na siyang iniisip kundi magpapatay ng tao. Lahat na lang, palagi na lang niya pag may nagkakasalang tao, mga kapatid, ang rekomendasyon niya palagi dapat ipako yan sa krus, dapat yan patayin. Lahat na lang ng rekomendasyon ng paring ito, mga kapatid, ay puro patay ang iniisip niya. Kaya, kung nandun pa yung kapangyarihan ng Diyos nung kapanahonan, kung wala pa ang Panginoong Jesucristo, nasisiguro ko na matagal na sanang namatay ang pinakapunong pari na ito, mga kapatid. Subalit, nawala yung kapangyarihan ng Ark of Covenant na yon nung nagkatawang tao na ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, no? Dito makikita natin yung mama na ito. Balikan po natin yung istorya, mga kapatid, no? Yung mama na ito na may iniindang sakit, paralyzed siya for 38 years, mga kapatid. Na nung nagkaroon siya, napaka-bless sana ito. Napaka-bless ng taong ito dahil nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. No? Napakapalad sana niya. Subalit, no? Naranasan niya yung kagalingan, pinagaling siya ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Pinagaling siya sa physical, subalit tinanggihan niya yung kagalingan ng spiritual o kaligtasan ng kanyang buhay. Bakit niya tinanggihan, mga kapatid? Kung babasahin natin yung istoryang ito, mga kapatid, ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa 30 taong, 8 taon na may iniindang sakit, yung paralyzed man na ito, mga kapatid, no? Hindi man lang nagpasalamat ang taong ito
sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi. Nakalimutan niyang lumuhod, nakalimutan niyang nagpasalamat sa kagalingan. Imagine that, kung ikaw na isang tao, yung natanggap mo yung himala ng Diyos, 38 years na nakahiga ka doon dahil paralyzed ka, hindi ka ba tatayo, sasamba sa Panginoon, magpapasalamat dahil wala pang nakagawa ng bagay na yon sa istorya ng Biblia, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang? Pero yung taong ito, nakalimutan niyang nagpasalamat, nakalimutan niyang nagsamba sa Panginoon, bagkus ang kinuha niya, yung kanyang banig. Di ba? Yung kanyang higaan. So inuna niya yung kanyang tahanan. Kinuha pa rin niya yung tahanan niya ng 38 taon na ginugol niya sa araw na yon, sa panahon na yon. Bagkus dapat, mga kapatid, ang sinunod niya, dapat sinunod niya ang ating Panginoong Jesucristo upang sa ganoon magkaroon ng kagalingan, pagbabago ng kanyang buhay. Subalit, karga-karga pa rin niya, no? Karga-karga pa rin niya. Buhat-buhat pa rin niya ang kanyang higaan, no? So, andun pa rin yung kasalanan, buhat-buhat pa rin niya yung kasalanan na yun. Di ba? Yung mga nakaraan niya, andun pa rin, buhat-buhat pa rin niya. Kaya hindi siya nakakapag-step forward. Kasi, ang iniisip pa rin niya, yung nakaraan ng kanyang buhay. Ganon din po ang isang nagsasabing Kristiyano, mga kapatid. Kung bakit sila hindi umaangat spiritual, kasi palagi silang nakatingin sa kanilang nakaraan. Their circumstances, their trials. Kaya hindi sila umaangat. Hindi sila nagmamature sa salita ng Panginoon, mga kapatid, no? Christian baby pa rin sila. Marami sa mga ganon sa loob ng iglesia. Hindi sila lumalago. Dahil hawak-hawak nila ang kanilang banig, ang kanilang higaan, katulad ng mamang ito na ginugol niya ng 38 taon. Sa lugar na yon, sa bensata na yon, sa kasalanan na yon, mga kapatid. Di ba? Po. Imagine that. Hindi man lang siya nagpasalamat. Bagkos ang ginawa niya, mga kapatid. Pumunta siya sa mga Pariseo, sa mga leader of the church. Pumunta siya at sinabi na ang nagpagaling sa kanya ay yung nagngangalang Jesus. Alam niya sigurado, alam niya na sino mang kakalaban sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no, sila ay tatanggalin sa sinagoga dahil meron silang benepisyo na galing sa kanilang relihiyon. Kasi yung bansang Israel sa panahon na yon, they are being run by the priests. Theocracy yata ang tawag doon, mga kapatid, no? Being run by the priest kasi ang gobyerno na yon. Ang umiiral or yung mga Sanhedrin, being run by the priest, sila yung mga leader ng kanilang bansang Israel during that time, mga kapatid, because they are being colonized by Roman government, mga kapatid. Kaya yung itinalaga nila doon na maging leader nila ay yung mga priest, yung mga Sanhedrin. Sila yung mga chief justice and justices. Sila na ang namumuno sa kanilang bayan. At ang pinakamatas na rin doon ay yung kanilang mga pinakapunong pari, mga kapatid. So dito, kung babasahin natin, mga kapatid, no? Kasi dati, ang nangyari kasi, nagpagaling ang ating Panginoong Jesucristo sa araw ng pamamahinga. Nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Bawal ito sa relihiyon ng Judaism, sa Judaismo, kapatid. No?
bawal sa kanilang relihiyon, mga kapatid. Kaya yun ang kadahilanan kung bakit nagalit, mga kapatid, nagalit ang mga pare sa ating Panginoong Jesucristo dahil nagpagaling siya sa araw ng Sabat. No? Kaya, dahil dito, sabi niya sa versikulo 16, si Jesus ay sinimulang usigin dahil lamang sa pagpapagaling niya sa isang mama na 38 taon na nakaratay, mga kapatid. Inusig siya, mga kapatid. Inusig siya. Hindi man lang ipinaglaban ng taong ito na pinagaling niya, mga kapatid. Bagkus, hinanap niya, at nung nahanap na niya ang ating Panginoong Jesucristo, ay yun, yung Jesus na yun ang nagpagaling sa akin. Siya pa ang nagsumbong, mga kapatid, upang hatulan ang ating Panginoong Jesucristo, upang usigin, mga kapatid. Diba? Kaya nga, marami ang ganito sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia, mga kapatid. Isa na ito, no? Isa ito sa mga katulad ni Judas. Diba? Pinagaling ka na nga, binetray mo pa. Diba? Tinanggap mo na nga yung grasya, yung habag at awa ng Diyos. No? Pero, binetray mo pa. Diba? Kaya nga si Judas, yung betrayal of Jesus Christ, that is the greatest betrayal in the history of mankind, yung ginawa ni Judas. Katulad din ng isang ito, katulad din ni Judas ito, mga kapatid, no? Katulad din ni Judas ang taong ito na nagsumbong, mga kapatid, sa mga pare, mga kapatid, patungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Subalit, no? Alam nyo, yung istorya ng isang leader ng isang simbahan dito na si Jairus, mga kapatid, nung duman siya sa pagsubok, circumstances sa kanyang buhay, trials, nung ang kanyang anak ay halos mamatay na, mga kapatid, no? Agaw buhay ang kanyang anak. Kinalimutan niya yung kanyang pagiging leader ng isang iglesia, ng kanilang simbahan, ng kanilang Judaismo, mga kapatid. Lumuhod siya sa Panginoon, sinamba niyang Panginoon. Panginoon, sabi niya po, mga kapatid, habang buhay pang aking anak, alam ko na pagagalingin niyo po, sabi niya po, mga kapatid. Nakikiusap siya, mga kapatid, at naniniwala ko na kahit tatanggalin na siya sa kanilang sinagoga, sasamba na siya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil isa siyang leader ng kanilang simbahan, mga kapatid. Opo. At sigurado ako na yung pagpapagaling na yun na naranasan ng kanyang anak, yung pagkabuhay ng kanyang anak, mga kapatid, hindi na siya nagpatuloy, hindi na siya bumalik sa sinagoga upang maging leader ng kanilang simbahan, kundi nagpatuloy na siya sa pagsamba at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad din ng 10 kitongin na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yung siyam na may ketong, sila pa yung mga Kristiyano sana sa ating kapanahunan. Sila ang nakakaalam ng salita, sila sana ang mga Kristiyano ngayon. Pero pagkatapos nilang matanggap yung kagalingan, mga kapatid, spiritually, mga kapatid, no? Nung natanggap nila yung physical na kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na sila bumalik upang magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sino yung bumalik, mga kapatid? Ang isang bumalik ay isang hentil, isang Samaritanong tao. Siya ang bumalik, nagpuri, lumuhod, sumamba sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Diba?
Siya lamang, isa lang, mga kapatid. Diba? Katulad din po ng istoryang ito, sa tagpong ito, mga kapatid, na ginawa ng isang mama na ito. Alam nyo, yung mama na ito, yung 38 years, naniniwala ako na ito ay Kristiyano rin sana ngayon sa kapanahonan natin. Isa rin Kristiyano ito. Meron siyang sakit, spiritual. Mga kapatid, subalit, mas pinili niya yung pagpapalang material, yung physical na kagalingan. Hindi niya inisip yung kanyang kaluluwa, yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Mga kapatid, marami ang ganoon, mga kapatid. Marami ang pumapasok sa loob ng simbahan dahil ang hinahanap lang nila yung material na bagay sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, katulad ng sinasabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid. Diba? Unahin muna natin hanapin, diba, ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God. Hanapin natin ang kanyang kaharian. Ano ba yung kaharian ng ating Diyos? The kingdom of God is Jesus Christ. And His righteousness, the divinity of Christ, yung pagka-Diyos ng Diyos, pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag nasumpungan po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, mga kapatid, tatanggapin po natin ang kanyang grasya, ang kanyang abag, ang kanyang awa, ang kanyang banal na Espiritu, ang ating kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Mga kapatid, kaya huwag nating tularan yung mamang ito na hindi man lang siya nagpasalamat sa Panginoon despite yung kanyang kalagayan na 38 taon na nakaratay dahil sa kasalanan, mga kapatid, na nung nakilala niya ang katotohanan, tinalikuran niya ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tinalikuran niya yung kagalingan na yun. Natatanggapin din sana niya yung kanyang kagalingan espiritual. Kaya pinagsabihan ng Panginoong Jesucristo alam na niya Basahin natin, dito ako magtatapos, mga kapatid. Sabi niya dito sa Juan 5:14, pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong. So, yung taong ito, pumapasok din religyoso kasi nasa loob siya ng templo Nasa loob siya, religious ito. Nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Magaling siya sa physical. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, huwag ka nang bumalik doon sa pinanggalingan mo. Pinanggalingan mo na Bethsata, dahil yun ay sumisimbolo ng kasalanan ng tao. Diba? At baka mas masahol pa riyan ang mangyayari sa'yo. Mas masahol yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Na masahol pang mangyayari yan. Yung eternal damnation, yung impyerno na pupuntahan ng tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Mga kapatid. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, ang nangyari dito sa 15, umalis ang lalaki. So yung kanyang pag-alis, ito ay pagsisimbolo ng pagtalikod niya, pagtanggi niya sa kagalingan ng kanyang espiritu, ng kanyang kaligtasan, ng kanyang kaluluwa. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ibinetray niya. Di ba? Ano yung betray sa Tagalog?
Ipinagkanulunan niya ang nagpagaling sa kanya. Mga kapatid, ipinagkanulunan niya yung nagpagaling sa kanya. Diba? Ganun ng isang Kristiyano, mga kapatid. Imagine, relihiyosong tao pumapasok sa simbahan. Naranasan na niya ang kagalingan physical, mga kapatid. Pero binalikan pa rin niya. Mas masahol na, katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, mas masahol na ang mangyayari sa'yo. Diba? Anong sinasabi niya sa Romans 6:23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is the eternal damnation. Ngunit, kung sumunod lamang siya sa ating Panginoong Jesucristo, ang walang bayad na kaloob, the greatest gift of God, walang bayad na kaloob, regalo, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga ginikiling, mga minamahal ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at manalangin. Yes, Lord, pinupuri po namin, Panginoon, ng iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon Lord God, Heavenly Father. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng mga salitang ito, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God, upang sa ganon ay maisa buhay po namin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay, Panginoon. Lord God, huwag po naming balikan, Panginoon, ang mga kasalanan na ito, katulad ng mamang ito na 38 taon na nakaratay dahil sa kasalanan, dahil sa sakit, Panginoon, na pinagaling nyo, Panginoon, sa kanyang physical. Ngunit tinanggihan niya po, Panginoon, ang kagalingan ng kanyang kaluluwa, ang kanyang kaligtasan ng kaluluwa, Panginoon Lord God. Lord God, dahil sa kanyang pagbabalik muli sa kanyang kasalanan, Panginoon. Lord, wag niyo pong ipahintulot, Panginoon, na babalik na po kami, Panginoon, sa lugar ng Betsata upang gugulin na naman namin ang aming sarili sa paggawa ng kasalanan. Wag na po namin balikan yung mga circumstances, yung mga trials, upang sa ganon, Panginoon, ay lalago po kami, mag-forward po kami, Panginoon, sa inyo. Upang magkaroon po ang pagmamature, pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon Lord God. Heavenly Father, Lord. Pagpalain niyo po aming mga kapatiran na nandito ngayon, ang buong kapulisan, ang buong Pilipinas at mga kapatiran po namin sa buong mundo, Panginoon, na patuloy po na tumatangkilik at sumusubaybay sa gawain na ito, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Maraming salamat po. Tinatas ko pang iyong pangalan. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone.